Itong video na to ay para ma-evaluate natin yung midterm exam ninyo, ano? So, saan ba kayo nagkamali? At ano yung mga questions na hindi naging malinaw sa inyo? Ano? Kaya ginawa ko itong video ito para mas malinawan kayo sa mga questions dun sa midterm examination. So, dun sa section 1F1, may dalawang hindi 1F2 pala to. Ano? Okay, dun sa 1F2, 1F1, may 4 na hindi nakatake ng exam. So, sa 51 na naka-enroll, dun sa Google Classroom natin, sa 1F1 ay may 4 na hindi nakatake ng exam. And sa 1F2 naman, ay may 2 sa 42. Pero ang nasa master list ko ay 55 kayo na estudyante. Pero naka-registered lang sa Google Classroom ng 1F2 ay 44. So, hindi ko alam kung ano yung reason ng iba kung bakit hindi nag-join. Ito naman ay binigay ko sa GC ninyo, yung class code, nung mid ng November. Ano? So, may mga nagchat-chat kung bakit hindi maka-join sa Google Classroom. Sadya namin i-disable lalo ang class code, lalong-lalo na kapag magkakandak ng major examination. Ano? Ayun. Kaya yung mga nag-chat ay hindi namin inalaw na maka-join sa Google Classroom dahil napakahaba ng panahon o ng time na ibinigay sa inyo para maka-join. Bakit na kung kailan exam lang, saka gusto nyo mag-join? Ibig sabihin, examination lang, gusto nyo makapasa sa subject na major exam lang yung kukuhanin. So, alam nyo naman, at nag-post naman ako sa BSIT group na ang mode of learning natin ay modality ng learning natin ay blended. So, ibig sabihin, wala mo ng modular ngayon kasi nga yung distribution at reproduction ng module ay hindi naging possible. So, kaya dapat ay naka-join sa Google Classroom para dun yung makuha yung mga lectures or e-copy or soft copy ng mga module. So, hindi ko maintindihan kung bakit yung iba ay hindi nag-join. Kung kailan examination saka gustong mag-join. Ewan ko lang kung may maibigay sa inyong grade. So, ibig sabihin kasi, kung hindi kayo naka-join sa Google Class, ay wala kayong na-submit na activities. Yun na ipapaalala ko lang sa inyo muli na yun ay 40% ng inyong grade. Yun. So, balik tayo ngayon sa result ng exam ninyo. So, dito, yung 98 na responses, makikita natin dito yung scores. So, ang highest ay out of 100, mayroong 89. So, mayroong 2. So, ito ay nasa 1F2. Si Miss sa 1F2, ang nakakuha ay si Miss Bongon, Maria Chares, at saka si Miss Giselle Ramirez. So, sila yung highest dun sa 1F2. So, 89. Then, 87 ang sumunod. Ito ay nasa 1F2 rin. Nagngangala na 87. Nawala na yung 87.
Ayun, si Mr. Moses Alcantara. No. Followed by 83. So, yung 83 ay nasa 1F1. So, sa 1F1 si Mr. Aguila. Si Mr. Aguila Lester Aldovino ay naka 83. So, ang highest sa 1F1 ay si Mr. Aguila. Okay, so tingnan naman natin kung ano yung mga questions na nakakaunti yung nakakuha or medyo nalito sa question. Ano? So dito, ayan. So what group of programming language is easiest for the computer to understand? Dito na natin sa graph. Tingnan. Ayan. So, item 1. A video display is display. Ano? So, saan ba natin ginagamit yung display? May nagsagot pa ng input. Ang input devices or device na ginagamit natin para makapagpasok tayo ng data. Yung mga display natin, output yan. Ano? So, kaya ang tamang sagot dyan ay output. O madami pa nagsagot ng input. Yung mga input device ay ginagamit natin para makapagpasok tayo ng data sa computer. Mayroon pang CPU. Ano ba yung meaning ng ano bang definition ng CPU? Central Processing Unit. So dun sa processing. So ibig sabihin yan ay para makapag-process ng data. Kaya nga CPU or Central Processing Unit. Nandun na sa meaning ng CPU, yung kung ano siya, process. Okay? Then yung memory. So yung memory storage. Lahat naman kayo may gadget, may cellphone. Saan nyo maginagamit ang memory? Di ba ba? To store your data. Okay? So, ang tamang sagot dito ay output. Kasi nagdi-display siya. Kaya nga diniscuss ko itong part na ito, yung mga parts ng computer para alam nyo kung saan o kung ano yung mga command na appropriate para dun sa mga devices natin. Diba? Then, sa number 2, what group of programming language is easiest for the computer to understand? Mas marami pa ang naglagay ng high level. Ang high level ay easiest to human lang, to human. Ay ang nakalagay din ay for the computer to understand. Ibig sabihin, ano ba yung language na mas naiintindihan ng computer? Or mas malapit sa language niya? Di ba low level language, hindi foreign. May nagsagot pa ng dalawa, may nagsagot pa ng foreign language. At may nagsagot pa ng human language. Okay? Malinaw, basahin nyo kasi sa kanya lagay sa direction ay read the question carefully. Ay hindi nyo binasa kung kanino ba easiest. Sabi diyan, computer. So, ang tamang sagot ay low-level language. Kasi yung low-level language ay closer to machine language. Iyon yung definition natin sa module. Low-level languages or low-level programming languages are closer to machine language. So, ano ba yung machine language? Yun na yung language ng computer. Kasi si computer is a machine. Next, which of the following is true of interpreted programs? So, interpreted. Madaming nagsagot ng all of this. 56%. Nakalagay doon, ano ba ang mga options? All statements are translated then executed. So, lahat daw ng statement ay tinatranslate muna bago execute. So, ano bang definition natin sa interpreter? Ini-interpret niya o tinatranslate niya line by line. So, sa madaling salita, each statement is translated and executed before the next statement. So, ibig sabihin, ito yung one at a time. Isa-isa niyang tinatranslate at ini-execute. So, ibig sabihin, pagka-translate, i-execute niya. Gagawin niya agad before yung susunod na statement. So, ito yung mas appropriate na answer dito sa question na to.
Kasi ang pinagkaiba nga ni compiler, si compiler, ikino-convert niya yung buong source code o yung buong program mo before niyang i-execute. Kaya once na may error yung iyong code, hindi siya makakapag-produce ng object code dahil nga siya ay i-convert muna as a whole. Ano? Okay? So next question, before a program written in a high-level language can be executed, which of the following must take place? So kung naggawa ka daw ng program sa high-level language programming, ano ang dapat niyang gawin? First option, a program must be interpreted. So yun yung magsagot ng 12%. A program must be compiled. So may sumagot ng 3.1%. At 75% ang A and B. So tama naman yung option 1 at saka 2. Depende kung anong ginamit niya. Kung siya ay interpreter, tama yung option 1. Kung siya ay compiler, tama yung option number 2. Kaya ang mas appropriate na answer ay yung option 3 kasi A and B. Kasi hindi natin alam kung ano yung ginagamit ng programming language natin, kung siya ba ay compiler or interpreter. Kaya yung A and B ang parehas tama. Okay? So, nakalagay naman, naka-state naman dyan, high-level language yung ginamit. Paano niya ma-execute? So, ibig sabihin, kung yung language na ginagamit mo ay ang gamit niya interpreter, tama yung 1. Kung compiler naman, tama yung 2. Kaya yung A and B yung mas appropriate answer diyan. So, meron namang 75% na nagsagot nakatama. Okay, next. Which of the following is true of the interpreter? So, mas madaming sumagot ng all of this. So, ang nakalagay dyan ay interpreter. So, all of this, ano ba yung nakalagay? Ibig sabihin, tama itong tatlong ito kung all of this ang iyong pinili. So, i-translate instruction written as assembly language. So, mali na agad yung option 1. Kasi pagka assembly language, hindi interpreter yung kanyang ginagamit. Assembler yung ginagamit niya, hindi interpreter. Once na ang ginamit mo ay assembly language. So, ibig sabihin, mali itong option 1 at mali na rin yung last option. Kasi mali yung 1. Then, i-translate machine language into high-level language. So, wala tayong software na nakakapag-translate ng machine language into high-level language or yung pa-reverse. So, ibig sabihin kasi ng option 2 ay mula sa object file or yung executable file na i-convert niya into source code. So wala pa na-inventong software para diyan na i-reverse engineer niya yung kanyang machine language into high level language. So yung option 3 ang tama, i-translate a high level language into machine language. Okay, maalin yan kung interpreter ba yan or compiler, basta ita-translate niya yung high-level language into machine language. Okay? So, kasi sa compiler, ikino-convert niya into machine language. Kaya nga lang, buo. Ito namang interpreter ay kino-convert rin niya into machine language, pero siya ay one line at a time. So, yung option 3 yung tama doon. The next, is a set of instructions that the computer follows to perform a task. So, compiler, hindi. Interpreter, hindi rin. Programming language, hindi. So, yung program. Program is a set of instructions or a series of instructions that a computer, follows to perform a task. So, yung option 3 yung tama doon. The next, is a set of instructions that the computer follows to perform a task. So, compiler, hindi. Interpreter, hindi rin. Programming language, hindi. So, yung program. Program is a set of instructions or a series of instructions that a computer, follows to perform a task.
Next, the physical device that a computer is made of are referred to as blank. So, hardware yon. Ano? May nagsagot pa ng software. So, yung software ay hindi physical device. Di ba nga, ang physical device ay yung tangible or nahahawakan. Yung software ay intangible, hindi nahahawakan. Ay nakalagay dyan, physical. So, ibig sabihin, nahahawakan yan or tangible. Today's CPU is a small chips known as microprocessor. Yeah. So, microprocessor ang tawag doon. Then, next, this is a volatile type of memory that is used only for temporary storage while a program is running. So, volatile, ibig sabihin, or temporary, ibig sabihin, pag pinatay mo, wala na ulit sa computer yon or wala na sa memory. So ito ay checkbox, ibig sabihin pwede kang pumili ng maramihan. So kaya ito ay 3 points dahil 3 yung tamang sagot. So yung primary kasi at saka main memory ay isa yon. Yan din yung RAM. Yung RAM ay main memory, at the same time siya yung primary. Yung secondary kasi, secondary storage or auxiliary, yun yung mga hard disk natin or yung mga pinagsisave natin like hard disk or flash drive. Yun yung auxiliary or secondary storage. Okay, next. A type of memory that can hold data for long period of time even when there's no power. So, ito na yung sagot doon. Ano? So, ito, dalawa rin yung tamang sagot. Secondary or auxiliary. Parehas lang yun. Secondary and auxiliary. So, ito yung kahit patayin mo na si computer, nakasave pa rin. So, ibig sabihin, nakasave dito yung mga files natin or yung data natin or information sa secondary auxiliary storage. Ito yun na yung ating pinagsisave na hard disk, flash drive, memory card. So, yan yun. Then, a component that collects data from computer user and send it to computer is called input device. So, yun yung sinabi ko doon sa first question natin na ginagamit natin para makapag-input tayo ng data. Next, a byte is made up of 8 bits. So, diniscuss ko naman sa inyo ito na yung 1 byte is equivalent to 8 bits or yung 8-digit na binary, yung 0101 or 10. So, basta yung 8 bilang or 8 digits na binary number, yun ay equivalent to 1 byte. May nagsagot pa ng variable. So, in a blank numbering system, all numeric value are given as a sequence of zeros and ones. So, yun din yun. Ano? Binary. May nagsagot pa ng hexa. So, yung hexa ay hindi 0 and 1. Yung hexa ay 0 to 9 and 8 to F. No, yung hexa. Kaya may makikita kayong letter doon. So, ibig sabihin, mali na agad. Hindi 0 to 1 yun. Yun ay 0 to 9 and A to F. So, may nagsagot ng decimal. Ang decimal naman ay 0 to 9. Hindi 0 to 1. Or 0 and 1. Ang nakalagay kasi diyan ay 0 and 1 lang yung digits niya or sequence niya. Ang decimal number ay 0 to 9. Ano, 0, 1, 2 hanggang 9. Yung mga digits niya na ginagamit. Yung hexadecimal ay 0 to 9 and A to F. Okay? So next, a bit that is turned off represent. So naka-off daw. Di 0 yan. Ano? May nagsagot pa ng 1. Yung 1 ay high or on. Yun yung buhay. May nagsagot pa ng negative 1 at saka no. Okay? The next, computer can only execute programs that are written in. So, programs that are written in, ang na-execute lang niya ay machine language. Now,
Next, the blank translates an assembly language program to machine language. So sabi ko kanina, assembler. Once na gumamit ka ng assembly language, ang ginagamit niyang translator doon ay assembler. A blank file is compiled version of high-level language, object file. Ano? Next, list of instruction for carrying out some process step-by-step, algorithm. May sumagot pa ng interpreter, compiler, at saka translator. Halatang hindi nag-aral. If something needs to process, what flowchart symbol do we use? Okay. Hindi pa rin kabisado ng iba. Oh. Mayroong pang 9% na nagkamali. Ano? Meron pa dito. Oh. So, out of 98, 90 yung nakatama. Sabihin, mayroong pang 8 nagkamali. So, nakalagay dyan ay process or processing symbol. So, ano ba yung processing symbol natin? Rectangle. Ito yung ginagamit natin sa arithmetic operations or mathematical operations. Yung mga ginagamit natin sa computations. Yun yung mga process natin. So, what shape in the flowchart represent a decision? So, decision, meron pa rin nagsagot ng 10 na mali. Rectangle at saka parallelogram. So, yung decision ay diamond. So, ginagamit ang rectangle. Yung sinabi ko na kanina, ang rectangle ay ginagamit sa process or mathematical operations. Ang parallelogram naman ay input-output symbol. So, kung gusto mong magpa-input or magpa-output ng information, parallelogram. Pero since ang tanong diyan ay decision, so diamond dyan. What does an oval represent in a flowchart? So, terminal symbol. Meron pa rin nagsagot na, madami pa rin nagkamali. So, meron pa tayong 21 na nagkamali sa oval. Yun yung unang-unang ginagamit sa flowchart, terminal symbol. Yung oval, yung nilalagay natin na start at saka end. In flowchart, how are symbols connected? So, using flow lines and arrowhead. So, nakalagay dyan, may kamali pang ilan? May nagkamaling 6. Symbols that do not get connected together in the flowchart. May nagsagot pang isa, Yung pang flowchart ay hindi connected sa isa't isa. Di ba? Meron nga tayong ginagamit na lines with dash lines and numbers. Wala naman tayong ginamit na dash line doon. So, yung sabihin ng dash ay yung putol-putol na linya. Nilambang na lang yata ito. Hindi with the solid lines to link events. Mali pa rin. So, ang tamang sagot doon ay with lines and an arrow to show the direction of law. What is diagrammatic representation that illustrate the sequence of operation to be performed to get the solution of a problem? So, flowchart, marami pa rin nagkamali. Sabihin, pagka diagram na yung ginagamit to get or to solve the solution or to visualize the solution of a problem, flowchart yun. Kasi ito namang ito kasing dalawang algorithm na to, ang pseudocode kasi hindi naman gumagamit ng diagram or ng symbol to represent the solution. What shape do flowchart begin with? So, oval pa rin. Begin at saka end ay oval yung ginagamit or the terminal symbol. What shape do flowchart use to show an output? So, output, sabi nga doon, parallelogram is our input and output symbol. May nagkamali pa rectangle, Malatang hindi nag-flowchart yan. Sino naggawa ng inyong mga activity sa flowchart? What shape do flowcharts use to show direction? To show decision. So yung decision ay diamond.
What shape do flowchart use to show an input? Parallelogram. Ang dami pa rin nagsagot ng rectangle. What shape do flowchart end with? Oval pa rin. So, pinag-iwalay ko lang yung question ng start at saka end. Ang dami pa rin nagkamali. Dito sa una, ano? Dito, isa naman yung nagkamali. Dalawa pala, dalawa. Isa lang. 97 pala yun, at saka 98. So, may isang sumagot ng rectangle. Bali-bali lang yata yung pag-answer nila din eh. What is the purpose of flow lines and arrowheads in flowchart? So, ang tama sagot ay shows the direction and sequence of processes. Next, benefit of using flowchart. They help you visualize the instruction. So, they help you program faster. Hindi naman nakakapag-program ng mas mabilis. Maganda lang na visualize mo yung solution na gagawin mo. Kasi alam mo yung step by step in just a few seconds. Nakita mo na kung ano yung flow ng iyong gagawing program. What is the purpose of terminal symbol? Indicate the beginning or end of the flow chart. Madami pa. Indicate the action. So, wala namang action dun, kundi begin lang siya ng flowchart natin. Next, which of the following is incorrect in algorithm? Incorrect, ibig sabihin yung mali. So, yung algorithm ay hindi syntax. Ito lang yung gabay natin. Yung pinakang sequence kung paano natin isosolve yung problem. So, yung algorithm, pwedeng flowchart, pwedeng pseudocode, pwedeng IPO. Pero ang tanong diyan is incorrect. Ang tinatanong dito ay alin dito sa apat yung mali. Ang sinagot nyo kung alin yung tama. Ang algorithm can be represented as a flowchart. So, tama naman. Pero ang tinatanong kung alin yung mali dun sa options. So, yung algorithm ay hindi pwedeng mag-represent ng syntax. So, kaya ang tama sagot dito kasi incorrect ang tinatanong. Okay? Nalilito. Hindi nyo naiintindihan yung question. Basta kayo pili ng sagot. When an algorithm be used, kailan daw? Anytime to design solution to problems. So, hindi lang sa computer pwedeng gamitin, pwede rin tayong gamitin ito. Kahit basta may problem, pwede natin gawa ng algorithm. Only with flowchart, hindi. Only when programming. So, hindi. Ang algorithm kasi, kaya nga ang isang sample ng algorithm sa hindi programming ay yung cookbook o yung mga recipe. Yun yung example para sa mga chef naman. So, kasi nandun yung algorithm kung paano mo lutuin yung isang menu. Okay? Only top software programmer can write an algorithm. So, hindi. False yun. Kahit sino pwede magawa ng algorithm kahit hindi programmer. Kaya, ibig sabihin, kung ikaw ay chef, pwede kang magawa ng algorithm kung paano lutuin ang menu. O kung paano lutuin yung putahe na gusto mo. Kasi alam mo kung alin yung unang isasahog, kung ano yung unang gagawin. Kasi ang algorithm nga ay series of instructions or procedures. When you write an algorithm, the order of instruction is very important. So, tama yun. May nagsagot pa ng false o. When we can show the sequence of steps in algorithm in structural diagram called a flowchart. Tama. Kasi nga, ang flowchart ay visual representation of an algorithm.
Complete the flowchart below to compute the area of a rectangle. Ito pala yung mga flowcharting na. So, tama yung dalawang to kasi ito ay checkbox. Tama yung dalawa kasi yung read at saka input parehas lang yun. So, you can use read na keyword or input na keyword kapag gusto mong mag-accept ng data or ng information. Yung print naman at saka display, yun ay output. Kasi ang tanong dito ay yung nasa taas ng naka-blank yung flowchart natin dito, Complete the flowchart below to convert kilogram into pounds. Pala makita natin yung question dito. So, ang tamang sagot dito ay yung LBS. So, bakit LBS is equal to kilogram times 2.22? Pwede rin naman to dahil ang kinukumpute natin ay pounds from kilogram to pounds. So, ibig sabihin, itong dalawang ito ay tama. Kaya lang, may nakalagay kasi na may label na yung yung output natin doon. Kaya kung at saka yung input, yung in-input natin ay ang ginamit nating variable ay kg. So kung anong ginamit mo sa pag-i-input na variable, yun din yung gagamitin mo sa computation. So although tama rin itong phrase na to, kaya lang ginamit nga natin sa input ay kg, kaya dapat sa computation, kg din yung gagamitin natin. Doon sa baba ng flowchart natin, given na rin yung LBS, yung variable na natin na pina-output. LBS yung print LBS yung nakalagay doon sa baba. Kaya dapat, yun din yung gagamitin natin sa computation, LBS pa rin. Kaya ito yung correct answer. Kasi ang naka-blank kasi dito ay yung pinakang formula niya. So, doon sa taas niya ay input or parallelogram. Pero input kg yung nakalagay doon. Kaya kg dapat yung gagamitin natin sa computation. And then dun sa print naman niya, sa baba ng computation ay print LBS. Kaya LBS yung gagamitin nating variable to compute the equivalent pounds. Next, complete the flowchart below to calculate the average grade of 3 students. So, ito yung tama. Kasi ganun pa rin. Yung print average ay print AB yung ginamit doon. At sa input naman ay yung G1, G2 at saka G3. So, mali yung una, ito. Tsaka ito kasi walang parenthesis. Dapat kasi ay i-compute niya muna yung total ng tatlong grade before niyang i-divide sa 3. Next, complete the flowchart below to accept grade and print pass if grade is not less than 75. So, i-print daw niya yung pass kapag siya ay not less than. So, ibig sabihin greater than or equal siya. Wala na yung internet. Nag-run out. Okay. So, yun. Na-evaluate na natin yung ating midterm exam. So, sa next topic tayo ngayon. Next video tayo. Okay? So, maraming salamat sa mas magandang mapanood nyo ang video ito para mas malinawan kayo kung saan ba mga questions kayo nagkamali. No. Okay. So, yun lang at maraming salamat.